Naganap na nga ang Game 1 ng Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves, at maraming kaganapan na tiningnan sa kung sino ang mananalo sa dulo. Mainit ang kanilang laban, ngunit sa huli nga nanalo ang Minnesota Timberwolves sa score na 106-99. At pinangunahan ni Anthony Edwards ang Wolves na ang binansagan na Ant-Man ng Liga. Game 1 palang pinaramdam na agad ni Edwards na hindi sila basta-basta na handang makipagsabayan sa dulo. Ang young star na ito ay pumasok sa gusali ng defending champion at naglagay ng career playoff high na 43.7 rebounds at 3 assists, talagang binuhat niya ang koponan para sa panalo. Si Anthony Edwards ay hindi katulad ng ibang young star ngayon, maaaring hindi siya katulad ng ibang young star sa kasaysayan ng liga. Madami nang pinatunayan ang batang ito at ang kanyang galawan sa laro ay tumatak sa lahat, na sinasabing may kahawig kina Michael Jordan at Kobe Bryant. Kapag nagkataon na manalo sila sa Denver Nuggets sa seryeng ito, sa loob nga ng 2 dekada, ngayon palang ulit mangyari ito na ang Minnesota Timberwolves ay manalo sa second round at umabanti sa conference finals. Una nga na nangyari na manalo noong 2004 pa na tinalo ni Kevin Garnett at ng Wolves ang Sacramento Kings. Ano man ang mga nakaraang paghihirap na naranasan ng Wolves sa postseason, ang kasalukuyang koponan ay nagkakaroon ng sandali, na merong 5 straight wins na ngayon sa playoffs, kabilang ang isang sweep sa Phoenix Suns sa unang round, kasama ni Edwards si Kobe Bryant bilang nag-iisang manlalaro sa kasaysayan ng postseason ng NBA na may magkakasunod na 40 points performances sa edad na 22 years old o mas bata pa. Habang si Nikola Jokic naman tila humanga kay Anthony Edwards, na sinasabi niya na malaki ang respeto niya kay Edwards at pinuri pa na sinabihan na special na manlalaro na kayang gawin ang lahat pagdating sa laro. Sa naganap nga na laro sa Game 1 nagtapos si Nikola Jokic na merong 32 points, 9 assists at 8 rebounds at 3 steals, ngunit nag-shoot lang siya ng 11 sa out of 25 mula sa field at kumuha lamang ng 2 sa out of 9 mula sa 3-point shot. Si Jamal Murray merong lamang 17 points, 1 rebound at 4 na assist. Si Michael Porter Jr. naman merong 20.6 rebounds at 1 assist. Sa Wolves tumapos si Karl Anthony Towns ng 20 points, 4 rebounds at 3 assist, at isa sa nagpanalo sa Wolves na nagpakitang malakas sa fourth quarter itong si Nash Reed na merong 16 points, 4 rebounds at 3 assist. Habang umabanti naman ang Dallas Mavericks sa kanilang ikalawang round sa NBA playoff sa pamamagitan ng pagtalo sa Los Angeles Clippers sa 6 na laro, at susunod na makakaharap nila itong top-seeded na Oklahoma City Thunder, na sweep nga ng Thunder ang isang short-handed na New Orleans Pelicans sa kanilang opening round match-up. Sa ngayon madami ang lumabas na usapang patungkol sa dalawang koponan ito na kung sino ang mananalo sa laban. Ang Dallas nga ay isang koponan na malakas din na pinapatakbo ng duo na sina Luka Doncic at Kyrie Irving. Pinaniniwalaan ng iba na ang Dallas ang manaig sa laban na ito dahil sina Kyrie Irving at Luka Doncic ay subok na pagdating sa ganitong laban, kumpara sa Thunder na halos bata pa ang pangunahing core nila, ngunit hindi dapat underestimate ang Oklahoma City Thunder dahil hindi naman yan maging top-seeded kung hindi malakas. Bilog ang bola at sa ngayon hindi natin masasabi kung sino ang mananalo sa kanila, hindi pa naman nag-uumpisa ang laban, at hindi pa natin nakikita kung ano ang mangyayari sa dulo ng kanilang laban.